Pumalag ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang dating senador. Hindi naman daw apektado riyan ang mga maestrado ng Sandigan Bayan. At nakatutok si Maki Pulido. Umalma ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa komento ni Ombudsman Crispin Remulla nitong weekend na mukhang trinabaho kaya nakapagpiyansa ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nababahala siya dahil kini-question ang integridad ng korte. This expression of concern, it was more the effect that it has on the independence and integrity of the court. Pero ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na pumayag na makapagpiyansa si Revilla sa kasong malversation of public funds, hindi na pinatulan ito. Si Associate Justice Ronald Moreno hindi raw na-offend. Kung anuman daw ang ipinapahiwatig ni Remulla, giit ni Moreno, hindi siya natatakot at pinaninindigan niya ang resolusyon. Sa loob daw ng mahigit 2 dekada niya sa hudikatura, ni minsan hindi siya nakusahang na impluwensyahan ng pera o panggigipit ang ibinaba niyang desisyon. Hindi rin ito minasama ni Associate Justice Fritz de los Santos na bumotong pabor sa pagpiyansa at nagsulat ng resolusyon. Alam daw niyang hindi isang popularity contest ang pagdedesisyon sa mga kaso at tanggap niyang bahagi ng kanilang trabaho ang mga ganitong reaksyon. Tanging si Associate Justice Chairperson Carl Miranda ang hindi pumabor na makapagpiyansa si Revilla. Giit ng mahistrado, ginagabayan daw sila ng moto ng Sandigan Bayan na honor, integrity at accountability. Pare-pareho raw sila ng tinitingnang ebidensya pero maaring mula sa magkakaibang anggulo. Nang magpatuloy na ang pagdinig, ibinalik ng prosekusyon bilang testigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang testimonya, sabi ni Bernardo, si Revilla ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback na 25%. Una raw siyang nag-deliver ng aabot sa 90 million pesos first quarter ng 2024 matapos maisabatas ang General Appropriations Act o ang National Budget. Humingi na rin daw si Revilla ng alokasyon ng budget para sa mga proyekto mula kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan na aabot ng 2 billion pesos mula sa 2024 at 2025 national budget. May pagkakataon daw na naganap ito sa meeting sa Senado habang isinasagawa ang budget deliberations. Dagdag ni Bernardo, bilang proponent ng proyekto, inaasahan na ng legislator ang commitment o kickback. Sabi niya, halos lahat ng mga mambabatas may mga alokasyon, maliban daw kay Senator Ping Lacson. Nang tanungin ng mahistrado si Bernardo kung sino pa ang sinerbisyohan niya, itinuro ni Bernardo sina dating Senator Nancy Binay, Senators Cheese Escudero at Jinggoy Estrada. Humihingi pa kami ng pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang na tumanggap sila ng komisyon mula sa mga proyekto. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.